Welcome back to my YouTube channel mga kapisda. For today's video, gusto mo bang mag-alaga ng hito pero wala kang space na pag-aalagaan kagaya ng fish pan? Aber, nasa tamang video ka. Kaya tapusin mo ang video na ito at ituturo kung paano. Pero bago tayo magsimula, papindot naman yung notification bell dyan sa baba, saka yung subscription button para ma-update kayo sa mga bagong video natin. Let's go! Ito ang sagot sa solusyon kapag walang space sa bahay para mag-alaga ng hito, ang drum setup. And guys, ang sinasabi ko sa inyo, kung wala kang space sa bahay, ito ang solusyon. Bumili kayo ng drum para pag-alagaan ng hito. Magkano ba yung ganyang kalaki na drum? Bali, binili ko yan, 1,200. Ayan siya. Istakan natin siya ng 120 pieces na hito na malalaki. Ayan, makikita nyo yung mga hito. Pwede bang mag-alaga ng hito sa drum? Pwede. Basta tama yung density mo at lalim ng tubig. Tama rin yung feeding management mo, hindi ganun karami para maiwasan natin yung ammonia sa tubig. Ayan. Ang in-stock ko dito guys ay 120 pieces. Ayan, makikita nyo malalaki na yung mga hito. Ano ba yung gamit nating tubig dito? Pwede kahit nawasa na tubig, kahit hindi siya galing sa mga jetmatic na tubig, pwede siya yung nawasa, basta walang chlorine yung nawasa natin. Paano ba i-set up yung mga gaytong drum? Unang gagawin mo syempre dito, bubutasan natin yung drum. Ayan, gumamit ka ng barena para butasan, tapos lagyan mo siya ng PVC bilang outlet. Tapos lalagyan mo siya ng bulkasil para hindi tumagas yung tubig. Bali 1 week yan na pinatuyo ko yung bulkasil bago ko inistakan tong drum natin. Tapos gagawan mo rin siya ng overflow. Sa'yo kung gaano kataas yung overflow mo, kung gaano kataas yung tubig mo. Ayan, magkasing laki lang yan, yung overflow saka yung tubig sa loob, para pag umapaw na yung tubig, aapaw rin dito. Doon mo malalaman na lumalabas yung tubig, saka yung dumi ng ating mga alagang dito lalabas dito. Ayan siya guys, mga hito natin. Meron rin ako ditong oxygen, solar oxygen, para in case na ma-overcrowded tayo, may backup tayong oxygen para sa ating dissolved oxygen sa mga hito. Pero yung mga gaytong hito, hindi naman nire-required ng may oxygen o aerator, kasi mas malakas sila kaysa sa tilapia, nabubuhay sila. Ang water capacity pala ng gaytong drum, 200 liters ang puno niya. Bali, nagpapalit tayo ng tubig twice a week. Nag-half drain tayo twice a week. Tapos sa isang linggo nagpapalit tayo ng kabuwang tubig niya. Pinabawasan natin ng todo, tapos papalitan natin ng panibagong tubig. Yung feeding management naman, nagbibigay tayo 3 beses sa isang araw, depende kapag naubos nila yung pagkain. Magbibigay tayo ng second feeding, third feeding. Pero pag nakikita nyo hindi nila ginagalaw kagaya nito, dalawa lang yung pwedeng problema dyan. Kung marumi na yung tubig nila,
o kaya na-overfeeding na sila. Ayan. Bali kung mapapansin nyo pala, meron tayo ditong hose. Dahil naubusan tayo ng PVC pipe, kaya hose ang gamit ko para may patulo tayong continuous water supply. Meron rin kasi ako dito na naka-nursery na maliliit na dito. Kaya kailangan na may patubig tayo dito. Meron rin dito na tumatakbo sa ating drum. Ayan, kung yung iba sa inyo nagtatanong kung pwede bang mag-alaga ng hito sa drum, ang sagot ay oo. Pwedeng mag-alaga ng hito sa drum basta alam mo yung stocking density, water management, saka feeding management sa ating alagang hito. Makaka-survive sila.